Alright guys, good morning guys. Reaction video lang ako dito sa sa booking ko ngayong araw. Naging customer ko na to before kay Lala Move isang beses. Tapos kinausap niya ako na gawin niya daw akong personal rider. O, di ba? Old boss, di ba? Gawin niya akong personal rider. Ngayon, kagabi tumawag siya sa akin habang ongoing ako sa delivery ko sa San Jose del Monte, Bulacan. May pinikap ako doon, dineliver ko sa Angeles. Ayun na nga. Ang kwento dito is may pinabook sa akin, hindi niya na binukilala mo kasi nga daw kaya niya nga daw kinuha na personal rider kasi nahihirapan siyang mag-book sa mga bookings niya kasi madalang lang naman talaga ang kumukuha ng mga booking pa Olongapo, pa Bataan kasi usually doon na pinapabook niya Olongapo at Bataan. Paano hindi madalang ang kukuha ng booking niya kasi dead spot nga naman sa Olongapo at Bataan. Wala kang makukuhang mga booking diyan kung diyan ka manggagaling. Buti pa papasok ng Bataan, Olongapo, meron naman. Pero kung manggagaling ka ng Olongapo, Bataan, wala kang kahit siguro mag-apong mapakintay diyan. Sa beses na siguro, 2 beses may lalabas sa booking. Ngayon, ang kwento niyan, nagkasundo na kami kagabi na itong booking niya 450 niyang babayaran sa akin. Pero ang magiging trabaho ko, pipick upin ko yung item sa Olongapo, which is ang distance 41 kilometers mula sa bahay. O, di ba? 41 kilometers, papunta pa lang yun. Paano pa yung pabalik? I-deliver ko pa sa kanya. Another 41 kilometers na naman. Doon din sa Florida. Shop siya ng mga computer supplies, ganun, mga yan. Ito kasi yung item niya, ayan, monitor, 2 monitor pinigap ko. Di yun, bali naging 82 kilometers na. Ngayon napag-compare ko lang kasi yung naging booking ko kagabi, nag-reach yan ng 640 priority booking yun. Ano nga lang yun 543 lang yata yun, 544. Nagpadagdag na lang ako ng 100 kasi nga ang bigat nung pinadeliver ng customer na yun. 2 box ng Jack Daniels na alak, litro. Ang bigat. Ang purwak yata pa naman dun. Hindi na makakit ng motor. Di yun, nagpadagdag ako ng 100. Isa rin yung puraot Sa nga pa yung loob na nag-add siya ng 100. Sige, balik tayo dun sa booking ko ngayon. Ngayon, napag-compare ko lang yung booking ko kagabi na San Jose del Monte, Bulacan hanggang Angeles na may distance na 79 kilometers. Binayaran ako doon 644. Nasa ganon, 640 plus ganon. Di binayaran akong ganon. 79 kilometers lang yun. Ito 82 kilometers. Bali nga kasi back and forth. Gusto lang ng customer na bayaran na ako ng 450 which is yung pinag-usapan namin kagabi kasi pumayag na ako overwhelmed ako kasi kinontak ako ng customer na magkaroon ako ng special booking. Hindi na ako nakapag-isip kaya pumayag na ako sa 450. Ngayon naisip ko lang habang nasa biyahe, kaya paisip kasi ang aga kong bumiyahe kasi kailangan daw 9:00 nandun na ako sa pickup. Ewan ko kung bakit. Di yun, sacrifice na, di ba? Gigising ka na maaga para lang doon sa booking na to. Usually nga, sa gatong oras, anong oras na ba? Tulog pa ako pag mga ganyan, alas 10 kasi gabi na talaga ako nakakauwi dahil puro long ride ang mga kinukuha kong bukod ngayon para sulit naman. Di yun. Napagtando ko, 82 kilometers tong booking namin ng customer, pero yung kahapon, 79 kilometers, binayaran ako doon ng 644. Tapos si customer, babayaran ako ng 450 lang. Di ba lugi? Kasi back and forth 82 kilometers versus sa 79 kilometers na nag-rate ng 644. Ngayon, kinausap ko si mama. Ayan yung conversation namin. Ayan. Kinausap ko si mama. Ayos na may pakipagkausap ko sa kanya na kung pwede, padala ng 100. Kasi parang lugi nga ako. Ngayon, hindi siya nag-reply. Tinawagan ko nung nandun na ako sa pickup. Parang masama pa yung loob na nagpapahid pa ako ng 100 kasi nag-base na nga naman daw sa kailangan move na 300 lang daw yung rate doon. 300, ewan ko kung totoong 300 yun. Paano
lalo pa kung ano, siguro kung totoo man 300 yung rate nun, one way lang siguro yun. Back and forth di nasa 600. Ang demand ko lang naman 550. Nagpadagdag lang ako ng 100. Parang masama pa yung loob. Ayun, buti naman pumayag. Para lang daw matapos. Ano ba ang point ko dito? Point kasi natin dito is hinire mo yung isang rider na maging personal rider mo, which is para maging convenience sa'yo na sa mga sa mga negosyo mo, kasi sa kanya na rin nanggaling. Ang hirap mag-book mahirap mag-book, wala doon kumukuha sa mga booking niya, lalo na kung more on delivery yung business mo. Ayun lang, kung konting lambing lang sa mga minamahal naming customer dyan, perks yun na yan na nagkaroon kayo ng personal rider. Sobrang mura na nga ng per kay Lalamove, sobrang baba, as in hindi parang hindi ko lang alam kung alam ba ni ma'am yung ginagawa niya o hindi, na parang nakamure, parang nakakutakan niya ako kung pumayag ako ng 450. Hindi ko alam kung alam niya o hindi siya aware. Yun, konting lambing lang na pag nagkaroon kayo ng personal rider, perks yun na yun, kasi convenient na sa inyo yun na hindi na kayo maraming pakikisa mga rider, hindi na kayo mahihirapan na may kukuha ba ng booking nyo o wala, kasi lalo na kung yung mga papadeliveran nyo is dead spot, wala talagang mga booking doon, kasi lugi talaga ang isang rider kapag nag-deliver sa isang lugar na dead spot, kasi wala na sa makukuha ang booking pabalik palabas doon sa lugar nyo, lugi, talo sa gas pag ganun. Ayun lang, sana naging eye-opener lang reaction video ko to, itong iyaking video ko to, na naging eye-opener na sa mga burat naming customer dyan, mga minamahal naming customer dyan. Yun, lang, hindi naman kayo gagayahin ng mga rider kasi higit sa lahat, alam din naman nila yan, alam din naman nilang i-compete yan, lalo na tulad yan, na-compete ko, napagkumpara ko lang, sana yun, tulungan lang, kasi hindi naman sa pagdedemand yung isang rider, kasi yung isang paa niya nasa hukay, kaya hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa rider habang nasa biyahe siya, para lang ma-cater kayo na maayos, di ba? Ayun lang, sana yun, unawaan lang, intindihin lang natin ang isa't isa. Tayo rin naman kasi mag-benefit yan naging smooth yung transaction ng business nyo, nagkaroon ng income yung rider, ganoon lang, give and take lang. Ayun, sana eye-opener to sa lahat. Thank you sa panonood. Guys, nandito na tayo sa drop off ng ating special bukyaw. Okay. Hello po, good morning ma'am. 550. Opo. May iPhone pa ko dito. Boss na yan. May, ano yun, nag-installment ba pa? Sa iPhone? Sa credit. Tapos, through credit card din. Home credit? May Skyro pa, ganun. Sa Skyro po, wala pa po kami as of now. Bigyan kita sir ng flyers. Sige po. 550 mo. Sorry. Sige. Ito na. Sir, thank you po. Sige ma'am, inquire po ako. Opo, may phone number naman po dito. Sige po. Opo, thank you sir. May ano po ka? Ano po mga model po ng iPhone? Ano po yung latest? Yung simula siya ng iPhone 13 hanggang iPhone 17. Usually po, ilan terms po yun pag inuhulugan? Pwede naman po sa 12 months mga ganyan. Pinakamatagal po yung 12 months? Meron naman po 18 months. Depende po sa offer din sa inyo ng home credit. Sige ma'am. Pag home credit po kayo. Available naman po sa amin sa... Sige ma'am, pagkakuan, inquire po ako ma'am. Thank you ma'am. Gusto na lang po kayo sa
Sige ma'am, sige ma'am. Mema lang eh, no? Alam mo nun, kaya mong kumuha ng iPhone, Jepoy. Mema ka eh, no? Pero maganda rin, may iPhone tayo eh, para quality yung mga video natin eh. Soon, pag wala na tayong maraming bayarin, dahil natin bills eh. Hindi ako pinapansin. Yung boss yung kausap ko eh. Baka masama yung loob ni ma'am eh. Kumausap sa akin, secretary. Ay ma'am, papadeliver pa kaya yun? Feeling ko, oo. Oo, kasi wala naman siyang no choice eh. Wala talagang kukuha ng mga booking niya. Ako lang eh. Ako nga lang yata ang rider dito sa Florida Blanca eh. Wala nang iba eh. Ay meron akong ano doon sa amin sa settlement Palmayo. Meron nung isang araw may nakakwentuhan akong rider doon. Bagong ano lang daw siya doon, bagong lipat lang. Ayun, dalawa kami. Pero sana magkasundo sila just in case na magtagpulang das nila nun. Anyways guys, ayun, nairaos naman natin itong ating special book. Yaw! Awit talaga. Wala, kung hindi ka rin magiging wise sa mga ganyang transaction, wala. Kakawawain ka talaga ng mga ganyang transaction. Business minded eh. Dapat nga pag business minded ka, alam mo rin yung side nung delivery rider. Alam mo rin na marami rin siyang sinasaalang-alang kagaya ng mga kinukonsider mo rin sa business mo, di ba? Ay nako. Pero okay na, nairaos naman natin. Bala ko pa naman sana gawa ng promotional video yung shop ni ma'am. Pero kung ganyan ang style ni ma'am, huwag na muna. Sa susunod, siguro kung papadeliver pa siya at magkasundo na kami, gawa natin siya ng mga promotional video. O, deserve naman nila eh. Deserve naman ng mga ganyang customer kapag kinukuha tayong personal rider, gawa natin sila ng promotional video, di ba? Bilang pasasalamat ba? Pero kung mga ganyang customer yung makakatagpo natin, wag na! Okay guys, tambay muna ako dito sa malilim habang nag-aantay ng panibagong bukyaw. Update na lang ulit mamaya guys. Let's go!